Kamusta? Paumanhin po. Nag-hire pa ba ang summer group? Gusto kong mag-apply sa legal department. Ikaw, May problema ba? kakagraduate mo lang, di ba? Kakakukuha ko lang ng lisensya ko bilang abogado. Bago-bago pa. Kakagraduate mo lang, gusto mo na agad pumasok sa summer group. Nakahawak ka na ba ng kaso? Nakapasok ka na ba sa korte? Kilala mo ba ang kumpanya namin? Marami na akong nakikitang tulad mo. Kapag medyo maganda naman, gustong-gusto na agad pumasok sa summer group. Mambola ng mga matataas na opisyal para umangat. Ganito ba kabastos ang summer group? Sa lahat ng babaeng naghahanap ng trabaho, na ganito ang pagtrato. Paninirang puri yan. Pwede kitang idemanda. Palabasin mo siya. Ayaw ko siyang makita. Guardia. Hindi ko inakala na ganito kalakas ang loob ng receptionist ng summer group natin. Tanggal ka na. Alam mo ba kung sino ako? Tiyo ko si Mr. Leo. Sophia, anong ginagawa mo dito? Kilala mo ako. Magkababata kayong dalawa. Noong, nanatili ka sa bahay namin ng kalahating taon at umalis. Sobrang iyak ni Sofia. Kayo namang mga kabataan. Kung gusto ninyong magmahalan, sige, harapin ninyo ng buong tapang. CJ, aalagaan ko ng mabuti si Sophia. Lalakasan ko ang loob ko para suyuin siya. Masyado ba akong matagal na wala? Nakalimutan na ba ako ni Sophia? Naalala mo pa ba? Si Ethan Sterling. Siyempre naman. Siya yung Napakasamang kontrabida na walang pakialam sa buhay ng tao. Mamamatay tao tayong magkaaway. sinabi mo lang sa empleyado niya. Ang iniisip mo tungkol sa kanya ng ganoon? Hindi ka ba natatakot na isiwalat ka niya? Iniligtas mo lang ako. Kaya mabuting tao ka siguro. Sabi mo pangalan mo ay, manager ano? Manager ng summer group. Manager ng summer group. Hindi ka. Malapit na tauhan ni Ethan Sterling, di ba? Siyempre hindi. Sarili ko lang ako. Kung ganoon ka galit kay Ethan Sterling, bakit ka pa nagtatrabaho sa summer group? Ang masasabi ko lang ay, hindi mabuting tao si Ethan Sterling. Tungkol naman sa pagpunta ko sa summer group para imbestigahan ang buong katotohanan. Nang hapon ng ika-1 ng Hulyo, isang lalaki mula sa lungsod ng Beridia, dahil sa online loan, ay nagbigay ng malaking halaga sa isang streamer, nabaon sa utang at tumalon sa ilog para magpakamatay. Ipinakita ng investigasyon na, ang streaming platform na kinabibilangan ng streamer, ay ang Greenfield Club, parte ng Summer Group. Patuloy naming susubaybayan ang balita. Mukhang ang utak ng krimen ay konektado kay Ethan Sterling. Elena, nandito ako para tulungan ka sa kaso mo. Ako ay isang temporaryong paralegal mula sa law firm. Pwede ba kitang kausapin? Ang pasyente ay biktima ng cyberbullying, tinangka ang sariling buhay, at ngayon ay hindi matatag ang kanyang emosyon. Niloko nila ako. Inakit nila ako ng mataas na sahod, para magtrabaho sa Greenfield Club. Pagdating sa club, binyantaan nila ako ng mga malaswang litrato. Saka ko lang na-realize, na nahulog na pala ako sa lungga ng lobo. Walang hiya ka. Kinuha nila ang mga litrato mo at gusto mong tumakas, makinig kang mabuti. Kung tatakbo ka ngayon, ang mga litrato mo ay kumalat agad sa lahat ng dako. Pagkatapos, ang reputasyon ng mga magulang mo ay sisirain ng mga litratong iyon. Hindi, pakiusap, huwag ninyong ilabas ang mga litrato ko. Maglilive na ako ngayon. Mula noon, pinilit nila akong magmalasing justibong live stream para magbigay ng mga regalo ang malalaking donor. Pero ang pinakamalaking donor ko, para magbigay sa akin ng mga regalo, naubos ang lahat ng kanyang ipon. Nahulog siya sa kahirapan. At matapos maubos ang huling kanyang pera, nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Nang makita ng mga netizen ang mga regalong ibinigay niya sa akin, akala nila ay isa akong manghuhut-hut ng yaman. Pinuno ng mga tao ang aking live stream, na nanghihingi na isauli ko ang pera o mamatay. Kung sakaling makakatakas lang ako, hindi ko natutulungan ang Greenfield Club na mandayan ng mga tao. Pero hindi ako makakatakas. Kung hindi ako magli-live, mamamatay ako. Gusto ko lang ng paraan para makaalis. Elena, huwag kang mag-alala. Ilalabas ko ang katotohanan. Kahit na napakakomplikado ng kasong ito, ano man ang mga pagsubok na dumating. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para tulungan kang malutas ito. Ang iba mong mga pending na gawain, ipaubaya mo na sa akin. Magtiwala ka sa akin. Salamat. Siyempre, ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko. Ito siguro ang bahay ni Elena, tama ba? May tao po ba sa bahay? Pagbisita para sa kaso. Sino ang hinahanap ninyo? Hello po. Ako po ay isang paralegal mula sa law firm. Tuloy po kayo. Ginoo, Ginang. Nais ko po sanang magtanong tungkol sa mga detalye ng kaso. Anong mga detalye? Wala akong alam.
Pakialamera, Ano ang ginagawa mo? bakit ka nagdadala ng tao dito para magtanong tungkol sa usapin ni Elena? Nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin. Hindi na namin itutuloy ang kaso ni Elena. Ano ang ginagawa mo? Nakatingin ka pa rin sa akin? Ano ang ginagawa mo? Nasa ospital pa si Elena, at ikaw ay nagtatanggol sa nambugbog. Wala ka bang konsensya? Gugulpiin mo rin ba ako? Ang mga usapin ng pamilya ko ay wala kang pakialam kung paano ko sila tratuhin. Ay sarili kong usapin. Nakapirma na ako sa kasunduan. Ang usapin ni Elena. Hindi na namin itutuloy. Si Elena. Hayaan mo siyang tumalon. Hayaan mo siyang tumalon. Ang pagpapalaki sa walang silbing babaeng ito ay sayang lang sa pera. Ginoo, kahit na napirmahan ang kasunduan, maaari pa itong iapela. Kung susuportahan ng ina ni Elena ang pag-apela, bilang isang abogado, imbestigahan ko ito ng husto. Nakuha ko na ang pera. Kung ako'y uurong, gugulpiin nila ako. Manghimasok, asikasuhin mo ang sarili mong buhay. Kung patuloy mong lalabagin ang mga karapatan ng ina ni Elena at aabusuhin siya, itutuloy ko ang pag-apela. Pagkatapos, ikaw rin ay parurusahan ng batas. Ginang, alam po ba ninyo kung sino ang nagdaya kay Elena para pumunta sa club? Alam ko lang ay isang lalaki na nasa 34 na taong gulang. Tama na yan. Bastos na matanda ka. Bayaran mo ang utang. Hindi ba't ipinangako mo sa akin na maghihintay ka sa pera ng settlement? Nadaya ka, hindi nila talaga balak bigyan ka ng pera. Kaya, bago ka nila binigyan ng pera, dinala ka nila sa kasino para magsugal at mawalan ng pera. Sino ang nakikialam ngayon? Sophia Miller. Kung kilala mo ako, alam mo rin siguro ang pagiging isang abogado ko. Ang pag-udyok sa pagsusugal ay isang krimen, at ang pakikilahok sa pagsusugal ay may parusa. Huwag kang magmayabang. Si Mr. Sterling lang ang humiling na patahimikin ito. Bakit mo ba sineseryoso? Ethan Sterling. Kaya pala magkasabwat kayo ni Ethan Sterling. Lumabas ka. Hindi, Nagkaroon ng problema ang anak kong babae sa club, kay Ethan Sterling. Sige, lumabas ka na ngayon. Lumabas ka sa bahay ko. Ma'am, pahintulutan ninyong magpaliwanag ako. Ma'am. Isumpa ang Ethan Sterling na iyan. Tiyak na may binaon siyang bitag para sa akin. Para mapuot sa akin ang pamilya ng biktima. Mukhang, Katotohanan. Anong katotohanan? tatalikod ka ba sa kadiliman at sasama sa liwanag? Siyempre. Ako ang manager ng Summer Group. Marami akong maitutulong sa'yo, pero may isa akong kondisyon. Kapag nag-imbestiga ka, dapat isama mo ako, dahil ako ang nagpasok sa'yo. Kung malalaman nila ang tungkol sa'yo, kasalanan ko rin yon. Sige, usapan na iyan. Ikinagagal akong makipagtulungan. Mabuti, ngayon ikaw na ay isang opisyal na empleyado ng Summer Group. Mukhang mayroon. ikaw, bilang manager, kaunting kakayahan. Oh, manager. Manager. Nasaan ang manager? Bakit hindi ko siya nakikita? Ikaw. Bilang manager, kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Laura, samahan mo si Sofia sa kanyang istasyon at turuan mo ng kaunti. Magkita na lang tayo mamaya. Tandaan, maging maingat ka. Manager. Mula ngayon, walang tatawag sa akin bilang CA, lalo na sa harap ni Sophia Miller. Tawagin niyo akong supervisor. 1,000 pisong multa sa sinumang hindi susunod. Naglalaro ba siya ng Hidden Boss Falls for Me kay Binibining Sofia? Ang mga laro ng mayayaman. Ipapaalam ko sa lahat ng tauhan ng kumpanya ngayon din. Ito ang iyong lugar ng trabaho. Maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang opisina ng si? Medyo natatakot ako sa mga amo. Kaya gusto kong magtanong ng maaga para maiwasan ang si. Hindi mo ba alam? Ang nagdala sa iyo kanina ay si Ginoong. Walang sino man ang dapat magbunyag ng tunay na pagkakakilanlan ni Ginoong Sterling kay Sophia Miller. Ang sino mang gagawa nito ay papatawa ng multang 1,000 piso. Boss. Anong supervisor nano, kung siya ang aming Ginoong Sterling? Napaka-approachable ni Supervisor Nano. Karaniwan, tinatawag lang namin siya sa pangalan. Anong pinagsasasabi mo? Nano, nandito ka na pala. Paumanhin po, Ginoong Sterling. Binigyan kita ng bagong pangalan. Nano. Bakit hindi mo na lang ako tawaging Bertha? Gusto mo yun? Sige, papalitan ko na lang para sa iyo. Papalitan ko ng iba. So, Nano ang pangalan mo? Ang ordinaryo naman ng pangalan. Hindi bale. Ang simpleng pangalan, maswerte. Nano.
Mas mabuti kung Ethan na lang ang tawag mo sa akin. Ethan. Nano, dalhin mo ako para makita ang kumpanya. Ito ang office area. At sa dulo ay ang break room. Marami palang gamit dito. Siyempre naman, ang aming Ginoong Sterling ay isang taong napaka-concerned sa kapakanan ng kanyang mga tao. Kahit sa kanyang personal na buhay, napakahusap din niyang tao. Laging positive, puno ng magandang enerhiya. Optimistic, cheerful, at mahilig mag-exercise. Ang taas naman ng pagpuri mo sa kanya. Kasama ka ba sa kanyang panig? Siyempre hindi. Nasa panig ako ng iyong. Ako ay isang taong may matibay na prinsipyo. Ang kinabukasan ng lipunang ito. Ang kinabukasan, ngayon, ang organisasyon ay magtatalaga sa iyo ng isang mahirap na misyon. Nasaan ang opisina ni Ginoong Sterling? Tingnan natin kung anong mga sikreto ang itinatago niya. Dito tayo. Humingi ng tulong. Siguraduhin si Sophia Miller ay ligtas na makarating sa aking opisina. Ito, direktang elevator ito papunta sa opisina ni Ewa Sterling. Pero kailangan mo ng access card. At meron ka, Hindi ako si Ewa Sterling. Siyempre wala ako. parang nahulog lang mula sa langit ang card. Ang tatanga naman. Tara na. Kapag tapos na ang paglilinis, magiging handa na ito. Ngayon, ang opisina ni Mr. Sterling ay ganap na walang laman. Hindi na kailangang iLock. Ang summer group natin ang pinakaligtas. Masyadong halata ito. Hindi kaya mapapansin ni Sophia. Isang gininto ang pagkakataon. Bilis, bilis. Halika. Hinahawakan ako ng kamay ng aking kasintahan. Pero sa tingin ko, hindi basta-basta makikita ang mga dokumento ni Amy Sterling. Huwag. Tapos na, si Sophia ang gumuhit niyan para sa akin noong bata pa kami. Kapag nakikita ko ito, para kitang nakikita. Mula ngayon, ako na ang sasamahan mo. Ito ba? Guhit ng bata. May mga anak ba si Amy Sterling? Napakahiyain ng ating si Emma Sterling. At malinis ang pag-isip. Anong pakialam ko? Hindi ba naaalala ni Sophia? Sofia, tingnan mo ang dala ko para sa iyo. Maraming masasarap na pagkain. Salamat, Ethan. Ethan, tingnan mo ang drawing ko. Wow, tayo ba ito? Siyempre naman, tayong dalawa nagtitingin ng mga bituin. Gayunpaman, dapat mong imbestigahang mabuti. Na hindi ako ang may gawa. Saka lang malilinawan ang mga hindi pagkakaunawaan. Ethan Sterling. Anong gagawin natin ngayon? Paano natin ito ipapaliwanag? Bakit hindi ka sumama sa akin? Kasintahan ba siya ni Amy Sterling? Hindi ba't wala si Amy Sterling? Anong isinisigaw niya sa atin? Baka kaya, Anong ginagawa ninyong dalawa? Ganito ba ang pagtumbas ninyo sa akin? Binibining Reed, isa lamang kayong kasosyo sa negosyo ni E. Sterling at wala kayong personal na relasyon sa kanya. Hindi kayo. Isa lamang akong empleyado. Huwag niyo sanang gawing mahirap para sa akin. Binibining Reed, ang opisina ni E. Sterling ay may restriksyon sa pagpasok. Mas mabuti kung Hindi ako isang tagalabas. Ako ang anak na babae ng kasosyo ng aming kumpanya. Kahit na ganoon, hindi kayo maaaring pumilit na pumasok. Ano ang relasyon ninyo? Bakit siya, isang intern, ay nasa opisina ni G. Sterling? Kami ay magkasintahan. Siya ang aking kasintahan. hindi. Hindi, paano ninyo gustong ipaliwanag namin ito? Kung hindi, paano namin ipapaliwanag ang aming pagiging sa opisina ni E. Sterling? Kami ay magkasintahan. Mukhang hindi siya naniniwala. Ipapakita natin sa kanya. Tumahimik ka. Hindi lang sa iyo umaasa si Isabella Reed. Hindi mo kailangan akong pahiyain ng ganito. Nakita kong inaasahan mo rin ito. Sa totoo lang, hindi naman masama ang makipag-date sa akin. Bawasan ang salita. Huwag mong kalimutan kung bakit tayo nandito. Tara na, tara na. Baliw na babae, bakit hindi niya tinitignan ang mga drawer?
Sabihin mo sa akin, paano kaya si Emma Sterling? Hindi nag-lock ng kanyang mga drawer. Napakapabayan niyang tao. Paano siya naging sihi? Ito ang impormasyong hinahanap ko. Siyempre, napakapabaya ko. Kasama ko ang langit. Bilis, tara na, tara na. Ngayon, nakakuha ako ng napakaraming impormasyon tungkol kay Ethan Sterling. Salamat sa iyo. Ako ang manlilibre ngayon. Hindi ba yun sapat? Bakit puro personal na hobbies niya? Taas, 6 na pee. Perpektong taas, katulad ko. Hindi malinis si Ethan Sterling. Sa parehong taas niya, ano ang ipinagmamalaki mo? Mahihiya ako. Ayaw niya ng money. Gusto ko iyon. Allergic sa money. Allergic sa isda. Allergic sa sibuyas dahon. Allergic sa sili. Sofia, tigilan mo na ang pagbabasa. Pagod ka na sa buong araw. Kumain ka ng mabilis. Pupunta muna ako sa Sire. Mr. Sterling, paano ka allergic sa mani at kumakain ng marami? Para makuha ang aking mahal, sinusubukan mo talagang lahat. Ang kasiyahan ng pagbibigay ng sarili sa pag-ibig. Ano ang alam ninyong mga single tungkol dyan? Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa iyo para imbestigahan ang Summer Group? Sino ang pinagtatrabahuhan mo? Walang nag-utos sa akin. Sarili kong kagustuhan ang mag-imbestiga. Hoy, kung aaminin mo kung sino ang nag-utos sa iyo, at kung ano ang natuklasan mo, ipagkakaloob ko ang buhay mo. Si Ethan Sterling ay isang walang hiyang tampalasan. Ang kapal ng mukha niyang atakihin ako, isang babae lang. Sinusumpa ko, ako mismo ang maghahatid sa iyo sa hustisya. Ano ang sinasabi mo? Si Ethan Sterling, ikaw rin ang imbinestigahan niya. Tumigil ka sa pagpapanggap. Hindi ba't ikaw ang pinadala niya? Boss, akala ng babaeng ito para kay Ethan Sterling kami nagtatrabaho. Ni hindi niya alam kung sino ako. Wala nang silbi sa atin ang taong ito. Patayin mo na para tumahimik. Naiintindihan. Maganda naman itong babae. Mamamatay naman siya. Bakit hindi ko siya paglaruan? Humiwalay ka. Nasa teritoryo ko na ngayon. Kahit may pakpak ka, hindi ka makakatakas. Hindi pa dumating si Ethan Sterling. Kung gusto mong kumuha ng buhay, kunin mo ang kanya, pero hindi ang sa aking kasintahan. Ikaw ba ay? Ayos ka lang ba? Pagbabayarin ko sila para dito. Huwag kang gagalaw mula rito, babalik ako agad. Inatan mong mabuti si Sofia. Kung may mangyari man sa kanya, alam mo ang kahinatnan. Kanina lang. Alin sa mga kamay mo ang humawak sa kanya? Boss, iligtas mo ako, boss. Ethan Sterling, binabalaan kita. Ang amo ko ay ang amo ng mafia, si Marco Soler. Sa buong lungsod ng Beridia, walang sino man ang manggahas na hawakan kahit isang buhok sa ulo ko. Lalo na ikaw. Kahit na narito si Marco Soler, ano ang magagawa niya? At higit sa lahat, hinawakan mo siya. Iligtas mo ako, boss. Bumalik ka at sabihin mo kay Marco Soler, kung hahawakan niya ulit siya, hindi lang bali ang braso ang aabutin niya. Bakit ka tinawag na Ethan Sterling ng mga taong iyon? Alam ko na, iisa lang ang katotohanan. Sa totoo lang, ako ay, Ginamit ka lang. Tiyak na napansin ni Ethan Sterling na sinusubaybayan ko siya, kaya sumali siya sa amo ng mafia, at itinanghal ang buong eksenang ito. Pagkatapos, ginamit kanya para iligtas ako, para tumigil na ako sa paghihinala sa kanya. ngayon talagang nagulo na natin ang lahat. Ako na ngayon ang naging kontrabida. Side, Sherlock Holmes. Pero delikadong-delikado ang lugar na ito. Umuwi muna tayo. Masyadong komplikado ang sitwasyon. Nainganyo ako sa pagsusuri mo. Wala akong oras para tanungin ka. Kung may mga sugat ka, masakit ba?
Masakit. May sugat ka pala. Saan? Singaw. Ikaw, sigurado ka bang wala kang ibang sugat? Anong gagawin mo? Lalagyan kita ng gamot. Kaya ko naman yon. Anong iniisip mo? Sabay na tayong humarap sa panganib. Magkaugnay na tayo habang buhay. Kung ganyan ka umiwas, masasaktan mo ang damdamin ng iyong kasosyo. O baka naman, may iba kang balak sa akin. Huwag mo akong tingnan ng ganyang nakakasukang tingin. Sige, lagyan na natin ng gamot. Sophia, pwede ba? Naku, ang likod ko. Ayaw mo akong halikan, no? Ayoko. Mabubugbog mo ang likod ko. Pasensya na, pasensya na. Anong silbi ng sorry lang? Gumawa ka ng paraan. Tulungan mo akong maglagay ng ointment. Kakakilala lang natin. Parang hindi tama sakin. Ay, ang sakit-sakit. Sige na, sige na. Tulungan mo ko, tulungan mo ko. Alaynan. Tatanggalin ko na ito ngayon. Hindi mo inaasahan yon, di ba? Para sa'yo, halos hindi tayo magkakilala. Pero alam ko na mahigit 10 taon na tayong magkakilala. At sa tingin mo, hindi kita kilala. May background music at lahat. Baka naman nahulog na ang loob ko kay Ethan, na hanggang sa kapag hinawakan ko siya, bigla na lang akong kakanta? Hoy, anong ginagawa mo? Pasensya na, pasensya na. Ayos ka lang. Sumandal ka sa sofa at hayaan mong ipagpatuloy ko ang paglalagay ng ointment. Kung palaging ganito, masaya rin. CJ, ano nang problema? Nasugatan ka rin ba dito? Hindi talaga. Ano nang nangyayari? Huwag kang mahiya. Ano nang iniisip mo? Nakaranas na tayo ng buhay at kamatayan. Hindi tinatabla ng bala ang pagkakaibigan natin. Di ba? Hindi. Kahit kasosyo hindi, ang puwit ko, ang kasintahan ko lang ang pwedeng makakita niyan. Sophia, sabihin mo sa akin, anong nakita mo? Wala akong nakita. Ano ng kulay ng underwear ko? Peppa Pig. Ay, naku. Ano nang gagawin ko? Ano nang gagawin ko? Anong nangyayari? Bakit bigla akong hindi makakita ng kahit ano? Ethan. Ethan, nasaan ka? Ethan. At si Ethan? Nakita mo akong hubot-hubad, kailangan mong panagutan ako. Aray, bigla na rin akong hindi makarinig. Ethan. Tinatawag mo ba ako? Ethan. Ethan. Sino ang nagpabalik sa'yo? Ethan, binabalaan kita. Ang kuya ko ay si Ricardo, ang dragon ng Underworld. Ginoong Morales, sa tingin ko, mas bagay sa'yo ngayon ang tiyan ng Manzanilla. Umalis ka.
Magbuhos ka ng isa pa. Imbestigahan mo kung ano ang ginagawa ni Ricardo nitong mga nakaraang araw. Kung makakatakas ako, hindi ako tutulong sa Greenfield Club na mandayan ng mga tao, pero hindi ako makakatakas. Kung hindi ako magli-livestream, mamamatay ako. Gusto ko lang mabuhay. Tanga. Ang tanggang babaeng ito ay nang ahas na makialam sa amin. Ano ang gusto ninyong gawin? Ang ginagawa ninyo ay iligal. Sa ilang na lugar na ito, walang mga surveillance camera. Sino ang makakaalam na binugbog ka namin? Sofia. Pagod ka na sa paghampas? Pagod na. Halika, ikaw naman. Ako na. Tumahimik ka at umalis ka. At huwag mo na kaming gambalain ulit. Umalis ka. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Nga pala, alam mo ba kung nasaan ang Greenfield Club? Bakit ka pupunta doon? Pupuntahan namin ang club. Sundan mo ako. Huwag kang matakot. Napaka-respectable ng club namin. Hindi kami tumatanggap ng mga estranghero. Sino ang nagpahintulot sa'yo na magsalita ng ganyan? Hindi rin kami tumatanggap ng mga gigolo. Pero kung magsasaya ka sa akin, pwedeng papasukin kita. Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso para hawakan ang mga kliyente? Tatamaan ko siya ng taser tapos na. Kung magkakagulo tayo, paano tayo makakapasok? Kasama ako, makakapasok ka. Sino ka para manggahas na humawak sa akin? Ako ang security guard ng Greenfield Club. Hindi na. Pumunta ka sa Human Resources para kunin ang sweldo mo. Sino ka? Bakit mo ako tinitiwalag? Siyempre, may karapatan siyang tanggalin ka dahil siya ay isang manager. Na nagtatrabaho para sa mo. Ang manager sa ilalim ng kanyang utos ay may jurisdiction sa aming club. Manager, tanggang tanga ako at hindi kita nakilala. Kasalanan ko lahat ito. Huli na. Sa Greenfield Club, hindi namin kailangan ng mga guard na humahawak sa mga kliyente. Lumabas ka. So, naparito ba kayong dalawa para magsaya ngayon? Gusto naming magsaya ng boyfriend ko. Pwede na ba kaming pumasok ngayon? Siyempre naman. Tinawag mo lang akong boyfriend ko. Huwag kang mag-akala, para lang makapasok tayo. Pagkatapos ng lahat, itong club, ang pangunahing eksena ng krimen. Dito, paano nangyari yon? Direkta ko itong narinig mula sa pamilya ng biktima. Magandang umaga, Manager Sterling. Paano nila lahat kilala kayo? Lahat bumabati sa iyo. Siyempre naman, ang pinahahalagahan namin sa aming mga staff sa club ay ang pagsasanay sa etiketa bago sila i-hire. Kaya ang ibig mong sabihin, imposibleng mangyari yon dito. Ang seguridad dito ay mas maganda kaysa sa sarili kong bahay. Ah, ganun ba? Isa kang playboy na madalas pumunta rito. Hindi talaga ako madalas pumunta rito. Kung hindi ka naniniwala, tatawagin ko ang manager para sa'yo. Sigurado akong mapapatunayan niya ang aking pagkawalang sala. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Manager Lopez, halika rito sandali. Ginoong Sterling. Sabihin mo sa kanya, hindi ba't hindi pa ako nakakapunta rito para magliwaliw? Siyempre hindi. Binibini, pakiusap, huwag kayong magkamali ng akala. Lahat dito ay lehitimong negosyo. Walang anumang iligal na serbisyo. Ah, talaga ba? Oo. Kung ito ay lehitimong negosyo, alam ba ninyo kung may empleyado dito na nagngangalang Elena na nagtatrabaho rito? Napakarami naming empleyado dito. Sa ngayon, hindi ko maalala ng basta-basta. Wag na. Buksan ang surveillance room. Ako mismo ang titingin. Ginoong Sterling, bakit bigla niyong gustong tingnan ng mga kamera? Gusto ni Sofia na tingnan ito, kaya hayaan mo siyang tumingin. Pero hindi ba gusto mong patunayan na hindi ka pa nakakapunta rito? Nakarating ka na rito dati para tingnan ng mga account. Kung titingnan ng amo ang mga kamera, hindi ba niya malalaman na nakarating ka na rito? Gaano kaganda ang magiging itsura nito para sa iyong malinis na imahe? Paano mo nalaman, siya ang magiging amo sa hinaharap? Pero hindi ba't hindi na natin makikita ang mga kamera? Ano ang binubulong ninyong dalawa? Sabi niya hindi kami pinapayagang tumingin sa mga kamera. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan.
Iniimbestigahan na ni Ethan ang kaso ni Elena. Ano na ang gagawin natin, sir? Dumating siya ng personal. Hindi siya titigil. Hanggat may nahahanap siya. Gumawa ng pekeng kopya ng ebidensya na nakita natin kanina at ipadala sa akin. Sige, gagawin ko na ito ngayon. Ako ay isang inosente, binatilyong walang asawa. Talagang hindi pa ako nakapunta sa mga ganoong lugar para mag-aliw. Walang tao dito. Pasok tayo at tingnan. Para lang sa interview bilang waitress ang pagpunta ko rito. Hindi ko naman kailangang magsuot ng mga ganitong damit, di ba? Ano ito? Puta, sinasabi ko sa'yo, ang Summer Group ay pag-aari ni Mr. Sterling. Kung guguluhin mo siya, walang kawala ang buong pamilya mo. Isusuot ko na ito ngayon. Kaya hindi pala mabuting tao si Ethan. Impossible, hindi magagawa ni Ethan ang ganoong bagay. Ano nang ibig mong sabihin, hindi? Binanggit ng pangalan ng taong iyon. Naprotektado siya ni Ethan. Sino ang nakakaalam, bukod kay Elena, kung ilan pang mga babae ang mahuhulog sa mga kamay ni Ethan? Ang hayop na iyon. Pero sa Summer Group, hindi ko pa nakikita ang siraulo na to. Hindi ito maaaring isa sa mga tauhan ni Ethan. Pwede bang pagkakamali lang ito? Anong pagkakamali ang pwedeng mangyari? Walang pagpapahalaga siya sa buhay, at pinipilit ang mga disenteng tao sa prostitusyon. Dapat kong mahuli siya gamit ang sarili kong mga kamay. Huwag, teka, Sofia, saan ka pupunta? Ikaw, paano ka nandito? Ang video kung saan pinagbantaan nila ang mga babae na magserbisyo ng inumin. Anong nangyayari? Imposible. Ang aming Matthew, sabi ni G. Vance, na ang aming club ay dapat mag-operate ng etikal. Talagang imposibleng mangyari ang ganoong bagay. Kaya si Matthew ang nag-utos. Kung tatakpan mo siya, kasabwat ka niya. Ako, empleyado lang ako. Paano ko malalaman? Kung ano ang sabihin ng amo, iyon ang gagawin ko, di ba? Di ba? Sa nangyayaring ganito kalaki, bakit hindi mo i-report sa kumpanya? Ako, ito. Empleyado lang siya. Wala siyang alam. Empleyado ka rin. Wala ka rin bang alam? Umalis ka na ngayon. Sige. Sofia. Seryoso, wala akong alam tungkol sa video na yon. Pero sa alam ko tungkol kay Matthew, sa klase ng tao siya, imposibleng gagawin niya ang ganoong bagay. Bakit palagi mo siyang ipinagtatanggol? Sa totoo lang, ikaw ay Ako? isang insisi na ipinadala ni Matthew. Ah. Kaya pala lagi mong ginagambala ang investigasyon ko sa kanya. Isa ka sa mga tao niya. Ako ay sayo, kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo. Kung ako ba si Matthew? Siyempre, G. Vance, kayo. Isa siya sa mga tao ni Matthew. Paano ako makikisali sa ganoong klaseng basura? Tigil na sa pag-aarte. Nakita ko na ang ebidensya. Sofia, ang aga mo namang bumalik sa trabaho. Kumpleto na ang investigasyon ko tungkol sa maruming katotohanan ng Summer Group. Hindi ko na kailangang maging espiya. Kaya pala napakahalaga mo sa amo. Ano ang balak mo ngayon? Hahanapin ko ang mga biktima para magtestigo at sa ebidensya na hawak ko, isasakdal ko si Matthew Vance. Amo, salamat sa'yo. Nagawa kong pumasok sa Summer Group at makahanap ng ebidensya ng krimen ni Matthew. Nasaan si Sofia? Kailangan ko siyang makita kaagad. Nandoon siya sa opisina, pero kausap niya ang amo. Ikaw pala, ikaw lang ang makakapanggulo sa mga gawain ng club. Si Manager Diaz ay tauhan mo, at ang ebidensya, pinaltad mo, di ba? Gaya ng inaasahan kay G. Vance. Nahulaan mo ang lahat. Sa totoo lang, kung tayo ay magtutulungan. Hindi ako makikipagtulungan sa katulad mo. Nakita mo na ang ebidensya. Kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, isisi ko ang lahat ng sisi, sa iyo at sa Summer Group. Kung ganyan ka magpakilala, huwag mo akong sisihin kung ako'y maging walang awa. Kasabwat ka niya. Ano ang ginagawa mo dito? Sofia, ano ang ginagawa mo kasama niya? Siya ang may-ari ng law firm ko. At saka, sino man ang kasama ko, ano ba ang pakialam mo, alagad ni Matthew? Ano ang kinalaman nito sa lahat? Hindi ka na pwedeng pumasok sa trabaho. Komplikado ang pagkakakilanlan ni A. Torres. Masyadong mapanganib para sa'yo na makasama siya. Sa tingin ko, ikaw ang mapanganib. Wala akong paniniwala sa kahit anong sabihin mo ngayon. Maniniwala ako.
Umalis ka sa harap ko. May mga dokumento akong kailangang ihatid. Ang galing mo sa paghawak ng kasong ito. Ngayon, ang mga kumpanya ni Matthew at ang club ay sinira na. At nakuha mo na rin ang iyong permanenteng posisyon. Binabati kita, Sofia, sa iyong permanenteng pagtatalaga, at sa opisyal na pagpasok sa Veritas Law. Salamat. Nasaan na yang walang hiyang Sofia na yan? Bakit mo ako hinahanap? Ang sama mo naman, umaangat ka sa pamamagitan ng pagtapak sa iba. Wala ka bang hiya? Sino ang pinagbintangan ko? Ang Summer Group ang pinagbintangan. Habang nasa kumpanya si G. Vance, napaka-capable niya at maasikaso sa kanyang mga empleyado. Hindi siya gumawa ng anumang ilegal. Panlabas na anyo lang yan ni Matthew. Para takpan ang kanyang mga ilegal na gawain. Maling pinaratangan mo ng krimen si Matthew. Sanhi ka ng pagkawala ng trabaho ng mahigit 100,000 ordinaryong empleyado. Sa tingin ko, ikaw ang gumawa ng pinsala, ang walang hiyang sum-ira sa ating lahat. Ang kumpanya ay nasa ilalim lamang ng investigasyon. Kung wala si Matthew, pipili ang lupon ng mga direktor ng bagong si. Inireklamo ko si Matthew, para lang maiwasan ang mas marami pang inosente na babae na maging biktima. Mga kasinungalingan, wala ka talagang hiya, isang abogadong may pusong itim na tulad ng sayo. Sino ang nakakaalam kung ilan pang hindi makatarungan at maling gagawin mo sa hinaharap? Ngayon, ako ang magbibigay ng katarungan. Anong ginagawa mo dito? Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Nakasil na ang kumpanya, at pinagtatakpan mo pa rin ang babaeng ito. Hindi siya ang dapat sisihin. Umuwi ka na. Ginamitan ka ba ng daya nitong walang hiya? Hindi. Tiwala ko sa kanya. Hindi niya sasaktan ang sinuman. Wala ka ng pag-asang maging romantiko. Ikukulong ko ang amo mo, at pinoprotektahan mo pa rin ako ng ganito. Sinabi ko na sa'yo, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Nadaya ka. Sa tingin ko, ikaw ang nalito ng walang hiyang ito. Dahil sa kanya, balak mo bang balewalain ang kinabukasan mo, at ang kabuhayan ng napakaraming empleyado? Wala ka na bang pakialam sa kahit ano? Hindi sa wala akong pakialam. Mula sa club hanggang sa kumpanya. Lahat ng mga sabuatan ay nakadirekta sa akin. Si Sofia ay isang inosenteng taong nahila dito. Gusto mo bang ang Summer Group, ang kumpanyang itinatag mo, ay magbangkarote para lang masaya ka? Ikaw ang nagtatag nito. Hindi ba't ang Summer Group ay itinatag lamang ni Matthew? Tama. Matagal na akong sumunod kay Evans. Nandoon ako noong ang kumpanya ay nagsisimula pa lamang. Naniniwala ang lahat. Nakarapat dapat ako sa ilang kredito. Huwag kang mag-alala. Maniwala ka sa akin. Magiging maayos ang Summer Group. Umuwi ka muna. Hindi magbabago ang pamamahala ng kumpanya. Pero, Iyan ay utos. Mag-usap tayo ng mag-isa. Salamat sa pagsagip mo sa akin kanina. Napakatapat mo. Naniniwala ako sa'yo. So, ibig sabihin ba nito, pinagkakatiwalaan mo na si Matthew at ako? Ang naive mo naman. Nakasara na ang kumpanya, at tinutulungan mo pa rin si Matthew. Bilang pasasalamat, bibigyan kita ng payo. Ano? Umalis ka na sa Summer Group. Huwag mo nang tulungan ang masama. Si Matthew ay pinagbintangan lang. Naimbestigahan ko na ito ng mabuti. Noong araw na yon sa club, napakakahina-hinala para sa akin si Manager Diaz. Kaya pinadala ko ang mga tao ko para kuhanan siya ng litrato habang nag-uulat. So, ang ebidensyang nakita natin. Ay ebidensyang sinadya niyang ipakita sa atin. Sofia, hindi laging totoo ang nakikita mo. Alam kong pinagkakatiwalaan mo ng husto si Emer Torres, pero napakadelikado niya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Pwede ring peke ang mga litrato. Sofia, Maraming salamat sa pagsagip mo sa akin. Kung may pagkakataon, isasama kita kumain. Summer Group. Matthew. Lucas. Paano kung ako kahit para kay Lucas? Babalik ako sa bahay ni Ana para magtanong. Baka sa ganun ay malaman ko kung sino ang nagsisinungaling. Nakakalungkot ang nangyari sa club. Ikinalulungkot din ng kumpanya. Kaya naman ang aming CEO ng Summer Group, si Matthew, ay personal na dumating para dalawin kayo. Si Lucas ba si Matthew? ang CEO ay personal na darating sana, pero naaksidente siya sa sasakyan sa daan. Kaya, inaatasan niya kaming dalawa na dalawin kayo. Kaya, si Matthew pala ang nag-utos kina Lucas at sa sekretarya. Magandang sabihin mo tungkol sa akin, bilisan mo. Oo. Hindi makakabangon sa kama ang CEO sa loob ng isang buwan. Pero labis siyang nababahala sa mga biktima. Sabi niya, aktibo siyang makikipagtulungan sa investigasyon. Ganoon ba kabait talaga si Matthew?
Hindi namin kailangan ng pekeng kabaitan niya. Kayong lahat ang pumatay sa anak kong babae. Ginang, huminahon po kayo. Pwede kang makulong sa pambubugbog. Una, makipagtulungan kayo sa akin. Para malinawan ang usaping ito. Okay. Narito ang mga sangkot na partido. Bilang isang abogado, may ilang mahahalagang punto ako na kailangan kong itanong sa inyo sa isang regular na interview. HMM. Siyempre, walang problema. Salamat sa pagtulong kay Ana sa kaso. Nagkamali ako sa iyo noong huli. Ngayon, sasabihin ko ang lahat ng itatanong mo. Kaya, ituloy natin kung saan tayo natapos noong huli. Sino ang nagdala kay Ana sa club? Isang lalaki na nagngangalang Dia. Ginoong Morales. Itinuring siya ni Ana bilang kanyang amo. Nilinlang niya ito upang pumunta sa club at gawin ang mga bagay na iyon. Siya ba iyon? Oo. Siya nga, ang hayop. Sinaktan ng walang hiyang lalaking ito ang aking anak na babae. Huminahon ka. Ako'y nanunumpa bilang isang abogado. Ilalantad ko ang katotohanan at paparusahan ang mga salarin. Nakikita mo, nasa problema si Manager Zhao. Kahit patunayan mong may sala si Ginoong Morales, ang iyong amo, si Ethan, hindi rin makakalaya sa paghihinala. Bukod pa riyan, dapat walang sala si Matthew. Hindi ba't ipinakita ko sa'yo ang mga larawan ni Manager Zhao na nag-uulat kay Sam Lee? Kahit sino kayang magpeke ng mga larawang iyon. Walang kredibilidad ang mga iyon. Naniniwala ako sa iyo. Marami kang naitulong sa akin. Malamang nalinlang ka ni Ethan Sterling. O baka naman totoo ang sinasabi mo. Pero wala kang matibay na ebidensya. Ang pandinig ay iba sa paningin. Subukan natin si Manager Zhao at malalaman natin kung sino ang salat. Paano natin siya titest? Nag-imbestiga ako mag-isa sa club at may nakita akong kakaibang listahan ng mga empleyado. Malamang, listahan iyon ng mga babaeng dinukot. Pero agad akong nahalata ni Manager Zhao. Para hindi sila maghinala, hindi ko ginalawang yung listahan. Pero sobrang kinabahan pa rin siya. Ibig sabihin, napaka-importante ng listahang yon. Sinasabi mo ba, gagamitin natin ang listahang ito para subukan sila? Eksakto. Kung sasabihin mo sa isa sa mga panig na imbestigahan mo ang listahan at nailipat ang listahan, ibig sabihin sila ang salarin. Nandito lang ako sa tabi mo sa buong oras, hindi gagawa ng kahit ano. Tawagan mo si Matthew. Sa dahilang kulang ang kanyang dokumentasyon, pumunta ka sa club para kunin ang listahan. Ayos ka lang ba? Sofia, kaninong boses yan sa tabi mo? Pasahero lang. Sir, may narinig lang ako mula sa summer group na nag-uusap tungkol sa listahan sa club. Parang may kakaiba. Hihilingin kong imbestigahan ang club. Hindi. Ibig kong sabihin, babae ka, masyadong mapanganib. Isang mali lang, mahuhuli ka nila. Sir, huwag kang mag-alala. Kilala ko ng mabuti ang club at ito dapat ay isang mahalagang ebidensya. Kung hindi natin makuha ang ebidensyang ito, makukulong ba natin si Ethan Sterling? Mas mabuti kung hindi ka nalang mag-risk. Natatakot ako baka saktan ka nila. Kung ipipilit mo talagang pumunta. Susuporta. Amo. Kahapon, pagkatapos ng aking pagbabantay, natuklasan ko na ang utak ng krimen sa lahat ay, sa katunayan, isang tao mula sa summer group. Paano mo nalaman? Dahan-dahan mo lang. Kahapon, naglagay ako ng sulat kay Manager Zhao. Lihim na inilagay ko sa kanyang bulsa. Gusto kong mahuli ang tunay na salarin. At talagang natuklasan ko. Nakipag-ugnayan si Manager Zhao sa isang tao mula sa summer group. Nakatakas na si Manager Zhao. Ang talino mo, pero hindi ito hihigit sa isang maliit na trick. Hindi ka ba napahuli sa aking bitag? Nga pala, amo, kagabi, iniligtas mo ako sa tamang oras. Mayroon bang taga-ating panig sa club na lihim na nagbabantay sa akin? Dapat kang manood ng mas kaunting drama. Hindi ako ganoon kagaling. Masyadong maingat si Matthew. Lagi siyang nagsasalita ng walang iniwang butas. Kailangan pa nating humanap ng ibang paraan para makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Painumin natin ng alak si Sam Lee. Baka may makita tayong clue sa ganoong paraan. Ay, amo. Sa ganito, sa tingin ko maganda ang nagawa ko. Bakit hindi tayo magkaroon ng selebrasyon sa opisina? At ikaw ang magpapakain sa amin? Sige, ayusin natin ito. Tagay. Ngayon, ang amo ang magpapakain sa atin. Mag-toast tayo para sa kanya. Amo, ako rin ay mag-toast para sa'yo. Amo, ako rin ay mag-toast para sa iyo. Dahan-dahan, dahan-dahan.
Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ayos ka lang ba? Gaya ng inaasahan ko, nakuha ko ang contact ni Manager Zhao. Bukas, alas 4 ng hapon, iwan mo ang listahang iyon sa kanto ng 65 Avenida ng Liwanag. Buksan mo. Sino yung nasa banyo? Sofia, Sofia. Nakuha na ko, boss. Mukhang nakuha na natin ang listahan. Buksan mo. Buksan mo. Hindi ko na kaya. Sandali lang po, Ginoong Lee. Charles, ano ng problema? Sofia, wala akong oras noon para makausap kang mag-isa. Sa totoo lang, matagal na kitang hinahangaan. Ginoong Wang, may iba pa akong gagawin. Wala ayun. Bukas na lang natin pag-usapan pag nagkita tayo. Bitawan mo ako, o sisigaw ako. Makinig ka muna sa akin. Anong nangyayari? Isiniksik ka ba nila sa pader at nagustuhan mo? Paano naman nangyari yun? Naghahanda lang ako ng wakas sa dinastyang sipa. Excuse me, Vigilant. Sino ka? Ano sa palagay mo? Huwag mo nang guluhin si Sofia. May nagmamay-ari na sa kanya. Bakit ang pula-pula ng mukha mo? Bakit ang dami mong ininom? Hindi naman ako masyadong uminom. Bakit bigla siyang kumilos, na para bang inaangkin ang kanyang karapatan? Ang possessive niya. Lahat ng lasing, sinasabing hindi sila lasing. Kung ganoon karami ang ininom mo. Alam mo ba kung sino ako? Nakakainip. Nagising ka na ba? Medyo nahihilo lang ako. Medyo nahihilo. Huwag kang mag-advantage. Medyo marami ka ring nainom, di ba? Dadalhan kita ng isa pang bote para magmumug ka. Iinom ka talaga. Mahal ang alak na ito. Ikaw ang uminom. Binili ko ito para sa'yo. Paano ko inumin? Bukod pa doon, allergic ako sa alcohol. Sayang kung ako ang inom. Eh bakit mo binili? Nabuksan na natin. Bigay mo sa akin. Kumusta ka na? Kasalanan mo itong lahat. Bakit ka bibili ng alak kung allergic ka sa alcohol? Allergic sa alcohol. Parang may kilala ako na allergic din sa alcohol. Naalala mo pa kung sino? Parang kaibigan ko noong bata pa ako. Naalala mo ba? Huwag kang antukin sa mahalagang sandali. Isipin mong mabuti, sino ang kaibigan mo noong bata pa kayo? Ikaw, Tama, sa totoo lang, ako si. kung hindi ka marunong uminom, huwag ka nang sumama. Doon ka sa mesa ng mga bata. Mukhang talagang hindi mo ako naalala. Munting Ethan. Huwag kang huminga, huwag mo akong amuyin, at baka ma-allergy ka. Noong nang bata pa tayo yon. Ngayon, hindi na ako. Magkaka-allergy sa paghinalang. Pero, Pero ano, hindi ko alam kung may allergy pa rin ako. Gusto mo bang subukan natin? Sa relasyon natin, ano nang dapat mong itawag sa akin? itawag sa'yo ano? Isipin mong mabuti. Encantada. Encantada. Sino? Isabella. Mag-usap tayo. CJ.
Sofia, ang tapang mo. Anong ibig mong sabihin? Diretsuhin mo na lang ako. Alam kong iniimbestigahan mo si Sam Lee. Alam ko rin, na malalim ang koneksyon niya sa Greenfield Club. Kung iimbestigahan mo siya, hindi ka ba natatakot mamatay? Kung natatakot ako mamatay, suko na ako noon pa. Pero ano ang kinalaman nito sa'yo? Maniwala ka sa akin. May kinalaman ito sa akin. Wala kang sinasabi sa akin. Paano ako maniniwala sa'yo? Isa rin ako sa mga biktima noon. Hindi ka ba kasosyo sa negosyo ng Summer Group? Paano posible na nagtatrabaho ka rito? Wala bang anak si Charles? Ako ang anak sa labas ni Charles. Kung siya ang tatay mo, bakit kanya ginagamit na kasangkapan para kumita? Ang mga kapitalista, hindi nagnegosyo para malugi, noong hindi pa ganap na umuunlad ang industriyang ito. Isa ako sa mga unang ginawang guinea pig, noong ako ay 18 taong gulang. Dinala ako ni Charles sa kanyang bahay. Akala ko magkakaroon na rin ako ng magandang buhay. Kapag hindi ako nag-livestream ng malaswa, binubugbog ako. Kapag hindi ko in-entertain ang mga kliyente, binubugbog din ako. Noong mas marami ng mga babae, ang nadaya papasok sa elite club. Saka lang ako nakalaya doon. Kaya dati, iyon ba ang buhay mo? Kaya nga galit ako sa kanya. Sofia. Alam ko ang mga address ng kanyang mga negosyo, yung mga sekreto. Tutulungan kitang maghanap ng ebidensya. Tulungan mo akong ilantad siya. CJ, Elite Club. Niloko mo ako. Hindi makapagtatag si Charles. Nang base dito. Siyempre niloko kita. Lahat ng sinabi ko sa'yo ay kasinungalingan. Paano ko ipagkakanulo ang aking ama, at hahayaan kang sirain ang marangyang buhay ko? Kasalanan mo yan dahil pakialamero. Kung papatayin mo ako sa Elite Club, hindi ka ba natatakot na tatawag ng pulis ang Summer Group? Iyan mismo ang gusto ko, na tumawag sila ng pulis. Ang elite club ng Summer Group, para hindi mabuko ang ilegal nilang industriya, ay pumatay sa isang sikat na streamer na gustong tumakas. Malaking balita ito. Gusto mong maging pinagbuntunan ng sisi ang Summer Group. Matalino ka, kahit papaano, mamamatay kang alam ang totoo. Pakawalan mo siya, nagdudugo ka. Ayos lang ako. Ayos ka lang ba? Sofia. Huwag mong isiping dahil iniligtas ka ni Ethan, ay ligtas ka na ngayon, kahit pa siya ang CEO ng Summer Group. Kaya ng tatay kong, alisin kayong dalawa ng walang kahirap-hirap. Ethan, hindi ba Cleo ang tawag mo sa sarili mo? Bakit Ethan ang tawag niya sa'yo? Akala ko pa naman, totoo ang nararamdaman mo. Yun pala. Ay puno rin ng kasinungalingan. Hindi, Sofia. Hindi ko itinago ang pagkatao ko para lokohin ka at paglaruan ka. Sofia, sumama ka muna sa akin. Baka may ambush dito. Kapag nasa ligtas na lugar na tayo, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. CJ, Dito mo na sabihin ang gusto mong sabihin. Kahit anuman, wala kang pagkakataong sabihin ito kung inuman sa labas. Ang buong club ay kontrolado ng mga tao ko. Hindi ka makakatakas kahit na may pakpak ka pa. Mamili ka na ng puntod mo. Gusto mo bang ilibing sa VIP room 7 o sa VIP room 8? Kahit mamatay man kami, ibubunyag namin kayo. Kayong mga mandaraya sa mga inosenteng babae. At pinipilit silang magmalaswang live stream para kumita ng marumi. Oo, tama. Ako ang gumawa ng lahat. Ano naman kung alam ninyo ang totoo? Kung walang ebidensya, lahat ay mawawala kapag namatay kayo. Walang makakapag-ugnay nito sa akin dito. Sige, gapyusan ninyo sila. sandali lang, may nakatagong kamera ako. Kung hindi ako nakapasok ng password, bago mag alas 6 ng gabi, lahat ng ginawa ninyo ngayon ay ma-upload sa internet. Mabubunyag pa rin kayo, sisiraan ang reputasyon ninyo. Ano ang gusto mo? Simple lang. Palayain niyo ako at si Sofia. Sige, sabihin mo muna sa akin ang password. At saka ko kayo palalayain. Charles, tinuturing mo ba kaming mga tanga kung ibibigay ko sa iyo ang password at nalaman mo kung paano ito burahin? Palalayain mo ba kami? Eh ano ang gusto mong gawin? Sabihin mo. Sabay nating gawin. Paalisin ng mga tao mo ang daan para makalabas kami ni Sofia. Kapag nakalabas na kami, sasabihin ko sa iyo kung paano burahin ang recording. Umalis kayo dyan.
Kapag binigay na nila ang password, agad natin silang aayusin. Naiintindihan. Takbo. Ethan! Dalawang araw na ang nakalipas. Bakit hindi siya nagigising? Sophia. Sophia, huwag kang umalis. Sterling. Iniligtas mo ang buhay ko. Sobrang nagpapasalamat ako. Kung may kailangan kang gawin ko, gagawin ko. Sophia. Bakit ang layo mo sa akin? Ikaw ba ang nag-alaga sa akin sa buong panahong ito? Hindi. Dumadaan lang ako. At sakto lang na nagising ka nang makita kita. Hoy, bakit ka pa iba-iba ng salita? Kitang-kita naman itong mga nakaraang araw. Ikaw mismo ang nag-aalaga sa kanya. Swerte mo. Hawakan mo ng mahigpit ang swerte mo. Arf, mukhang bumuka ang sugat ko. Wala ka namang sugat sa dibdib mo. Nagsinungaling ka na naman sa akin. Kalahati ng relasyon natin ay gawa sa kasinungalingan. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Iniligtas mo ako, at sobrang nagpapasalamat ako. Napakabuti mong tao. Dahil nga doon, hindi ko alam kung para sa iyo. Ako ay isang espesyal na tao. Siyempre naman. Kung gayon, kung ako nga, bakit ka nagsinungaling sa akin? Kung panloloko ang unang pagkikita natin. Di lahat ng meron tayo, panloloko rin. Bakit mo naiisip yon? Kung hindi ako tapat, hindi sana kita iniligtas, at hindi sana ako nakahiga rito. Hindi ba? Pasensya na. Hindi ko dapat pinagdudahan ka. Huwag kang umiyak. Hindi mo kasalanan. Masyadong pinoprotektahan ng pamilya mo ang iyong sarili. Hindi mo pa nararanasan ang ganitong panloloko. Kaya naman pag alis mo sa bahay, tayo ni Charles ay mabagsik na nagdaya sa'yo. Hindi mo matanggap. Hindi ba? Tama si Charles. Ako talaga ay... Pasensya na. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Tapat ako sa inyong dalawa. Pasensya na. Ngayon, napilitan lang akong mandaya sa'yo. Sinusumpa ko. Hindi na ako magtatago ng anuman o mandadaya sa'yo muli. Malamang nanumpa si Charles. Gayunpaman, may isa pang bagay na hindi naman talaga sikreto, pero hindi ko pa nasasabi sa'yo. May plano ka ba ngayong gabi? Wala. Pinalitan ko na ang gamot mo ngayong araw. Hindi mo ba sasamahan si Munting Ethan? Para manood ng mga bituin? Si Munting Ethan, Wow! Tayo ba yan? Siyempre naman, tayo yun, sabay na nanonood ng mga bituin. Munting Ethan, tingnan mo, para lang tayo sa drawing. Munting Ethan, tingnan mo, shooting star. Munting Ethan, maghiling ka. Sana kami ni Munting Ethan ay magkaibigan magpakailanman. Lagi akong sasamahan si Munting Ethan. yung drawing na nakita ko sa aparador mo. Ikaw ang gumawa. So ikaw pala si Munting Ethan. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Pagdating mo pa lang, sinabi mong kontrabida si Ethan. Ang baba ng tingin mo sa akin. Paano ako maglakas loob na aminin? At saka, hindi mo naman ako nakilala. Kaya napagdesisyonan kong itago ang pagkatao ko at manatiling nasa tabi mo. Ang nangyari lang kasi, hindi ko inakala na sa bandang huli ay mahahalo tayo sa ganitong seryosong kaso. Pero buti na lang na ipagtanggol kita. At walang nangyaring masama. Pero si Charles, napakabaliw niya. Nasiguradong hindi tayo pababayaan. Nga pala, ano na ang nangyari sa hidden camera? Hindi ba't sinabi mo na kapag nasira o nag-expire, ay ipapadala ang video? Kung makuha natin yung recording, kahit hindi ito maging ebidensya, maaari natin itong i-upload sa internet. Sa presyon ng opinyon ng publiko, mapipilitan si Charles na imbestigahan. Pagkatapos, papaimbestigahan natin ng husto ang mga otoridad kay Charles sa online citizen oversight. At kung magbibigay ka ng impormasyon tungkol sa Elite Club, para tulungan sila sa investigasyon, tiyak na malalantad ang katotohanan. At sa ganoong paraan, mabibigyan ng katarungan ang mga biktima. Bilisan mo, tingnan mo ang telepono mo, kung nasa email mo ang recording. Sa totoo lang. Hindi naman hidden camera yon. Hila lang nasuot ko yon. Gusto ko lang makaalis agad doon. So wala tayong ebidensya.
Tayo lang dalawa ang nakakaalam ng totoo. Pero kung walang ebidensya ang korte, hindi makakapag-convict kay Charles. Nangako rin ako kay Laura na lilinisin ko ang pangalan niya. Huwag mong sabihin yan. Bagamat malayo pa ang lalakbayin natin, para makapag-convict kay Charles, pinagbubutihan mo na ang paggawa para rito. Lakasan mo ang loob. Maraming biktima ang naghihintay na ipagtanggol mo sila. Narito ako sa tabi mo, kasama mo, magkasama tayong maghahanap ng ebidensya para makapag-convict kay Charles. CJ, usapan na iyan. Pasensya. Ayos ka lang ba? Pero bago yon, kailangan mong ipangako sa akin ang isang hiling. Anong hiling? Sofia, pakasal ka sa akin. Hindi ba't karaniwan nagkukumpisal muna ng pag-ibig bago magsimula ng relasyon, at saka mag-propose ng kasal? Paano nangyari na, diretsong pagpapakasal ang inalok mo? Marahil, nilaktawan mo ang ilang hakbang. Okay, alam kong medyo mabilisan, pero sa mga nangyari nitong nakaraang mga araw, natatakot na talaga ako. Natatakot sa ano? Natatakot na balang araw kung ako'y nasa panganib. Hindi ko na masabi muli ang mga salitang ito. Kaya nga, gusto kong gamitin ito para ikaw ay itali sa akin. Maraming kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Ngunit ang tanging sigurado ay ang pagiging kasama mo. Kasama si Sophia Miller. Walang dapat katakutan si Ethan Sterling. Kasama si Ethan Sterling. Wala ring dapat katakutan si Sophia Miller. Sophia, ayos ka lang ba? Halika na. Kasintahan ko siya. Hindi, patunayan natin. Gusto ko. Hindi ko inaasahan na maglalakas loob siyang makipagkita sa akin sa Greenfield Club para makipagnegosasyon. Hindi ba parang pinapasok ang lobo sa koral ng manok? Dahil lang napalapit mo si Manager Vance, akala mo, teritoryo na niya ang Greenfield Club. Kahit aso, hindi ganoon kadaling magmarka ng teritoryo, di ba? Leonor Torres, dahil napakayabang mo. Wala na yata tayong pag-uusapan. Pasensya na, ang kooperasyon ay tungkol sa interes. Mr. Sterling, bakit hindi ka nalang umupo at makinig? Alam ko. Marahil sa ngayon. Naipadala na ang video sa iyong telepono. Kahit nakahapon ng umaga. Kagigising mo lang, wala kang oras. Para magharap ng ebidensya para ireklamo ako, di ba? Hindi pa niya nauunawaan. At naniniwala siya. Mukhang takot na takot talaga siyang mabuking. Kaya hindi na makapag-isip ng maayos. Kaysa labanan mo ako, makipagtulungan ka sa akin. Mas malaki ang makukuha mong benepisyo. Ay, paano naman? Kung makikipagtulungan ka sa akin. Hati tayo sa kita, 37%. Magiging asawa mo ang aking anak na babae. Magiging pamilya tayo. Nasa iisang bangka tayo. Kaya hindi tayo magkakanulo. Makikinabang tayong dalawa. Ethan. Ethan, magtutulungan na tayo. Bakit mo ako tinatanggihan? Mr. Sterling, negosyante ka rin. Alam mo dapat ang mga interes na nakataya. Kung ipagpapatuloy mong isumbong ako kasama si Sophia Miller, pareho tayong mawawalan ng lahat. Kung makikipagtulungan ka sa akin, mas marami kang makukuha. Na yaman at posisyon. At isang kagaya kong maganda. Maaari mong makuha ang lahat. Bakit hindi?
Mr. Sterling, ang mga pag-ibig ay hindi makakapagpatali sa mga negosyanteng tulad natin. Ang relasyon namin ni Sophia Miller ay nasubok na sa hirap at ginhawa. Torres, alam mo dapat yan, di ba? Kung hindi ako bibigyan ng paraan ni Mr. Sterling, ako na mismo ang hahanap nito. Pero ngayon, iba na. Ngayon, magkasama ang landas namin ni Mr. Sterling. Kaya, sabay tayong maglakbay sa daan patungo sa yaman. Para sa ating pakikipagtulungan. Mukhang tinanggap na ni Ginoong Sterling ang kooperasyong ito. Hindi ko alam ang hatyan na 30-70 na binanggit ni Ginoong Torres. Sino ang makakakuha ng 30 at sino ang makakakuha ng 70? Siyempre, ikaw ang 30. At ako ang 70. Ikaw 30. Ako 70. Higit pa rito, hinihiling ko na ang kooperasyon ay tungkol sa exploitation chain ng Greenfield Club. Imposible. Ang negosyong ito ay proyektong iniligtas ko ng buhay ko. Huwag mong isiping hindi ko alam na ang tanging tunay na malakas na chain sa industriya mo ay ito. Ang iba ay maliit lang ang kita. Gusto mong mabawi ang ebidensya mula sa akin nang walang bayad. Impossible. Pinakamarami, hati-hati. Pero kailangan ko ng dahilan. Masyado kang mabilis sumang-ayon na makipagtulungan. Sobrang nagbago ang ugali mo. Mahirap akong maniwala sa iyong katapatan. Pero, hindi ba gusto mo si Sophia Miller? Ang mga babae ay laruan lang. Ginoong Torres. Naiintindihan mo ako, di ba? Ha 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 ha. Nakita kong ganoon kumilos si Ginoong Sterling. Lalo akong humanga sa kanya. Gayunpaman, noon, hindi ba't naghahanap ka ng hustisya para sa inosensya ng mga babaeng yon? Bah, kung hindi ako magaling umarte, paano ko mapapapayag si Sophia Miller na ibigay ang sarili niya sa akin? Espesyal ang mga magulang ni Sophia Miller. Sa isang salita na pabor sa summer group sa mahalagang sandali, maraming problema ang masosolusyonan. Mukhang. Ngayon, hindi na rin mahalaga sa iyo si Sophia Miller. Pakialam ko ba sa lumang laruan? Pasok. Hanga na hanga talaga ako sa karakter ni Mr. Sterling. Napakadesisibo at determinado. Leo Torres, makatuwiran ba ito? Siyempre naman. Nang tumawag si Sophia Miller kanina, nakatali na siya sa kabilang kwarto. Pinasabihan ko ang mga tauhan ko, na ikaw mismo ang nagpatong ng telepono sa kanya. Talagang hindi ako pinagkakatiwalaan ni Emer Torres. Inaalagaan ko lang ng mabuti ang aking anak na babae. Talagang inaalagaan mo ng mabuti siya. Wala ka nang iniwan ng paraan para sa akin. Kung wala akong paraan, Paano ako mag-iiwan ng paraan para sa'yo? Mag-usap pa kayo ng konti ng dating mong kasintahan. Ethan Sterling, totoo ba ang sinasabi ni Amy Torres? Iiwan mo ba ako? Kahapon ka lang nagproposa sa akin. iiwan ka. Karapat-dapat ka ba? Masyado ka lang hindi marunong tumingin ng tao, at napaka-inosente. CJ, kaya nagkamali ako ng pagtingin sa tao. Bulag ako. Sa susunod na magkita tayo, ako na ang maglalagay sa iyo at kay Amy Torres sa paglilitis. Ang pasaway na ito ang daldal ng daldal. Hindi nakikita ang kalagayan niya. Yamang iniwan ka na ni Mr. Sterling. Punta ka na sa club, at sumama ka sa mga kapwa mong biktima. Bumalik ka at maging isang mabuting makinang gumagawa ng pera, para sa akin at sa dating mong kasinta. Ano sa palagay mo, Mr. Sterling? Siyempre, hindi kailangan ng anak mong babae ang pahintulot ko. Kung hindi siya susunod sa live stream, maaari rin siyang ipadala para aliwin ang mga kliyente. Talagang malupit si Mr. Sterling. Dalhin mo siya. Sandali lang. Hindi kailangan ni Sofia ang mga gamit mo. Itago mo ang singsing na ito. Dapat itago mo ito. Isipin mo itong gantimpala para sa ibinigay mo sa akin. Ethan Sterling, hindi ka kailanman karapat-dapat sa pag-ibig. Tara na. Sasabihin ko sa'yo, ang mga damit para sa live stream ay may mga trick. Kung marami kang suot, dapat manipis. Kung kaunti ang suot mo, hindi dapat manipis.
Ang pagtatago para magpakita, ang pinakagusto ng mga matatandang lalaki, na yan. Umakyat ka. Ang mga damit mo ngayon ay hindi angkop. Halika, isa sa inyo ang umakyat. At maghubad dito para makita nila. Ikaw, dalhin mo siya rito. Ayoko, hindi mo ako basta-basta mahahawakan. Pakawalan mo siya, Bakit? dahil sa singsing na ito. Isang bagay na hindi mo kayang bilhin. Kahit na makipagtalik ka sa isang grupo ng matatandang lalaki. Iba ako sa inyo, isang grupo ng mga dukha. May darating para iligtas ako. PFFT. Niloko lang kaming lahat para gumawa ng mga live stream na may mali siya. Anong nagpapaspecial sa'yo para maging ganyan kakayabang? Hindi ako kulang sa perang iyan. Kaya nga dinala nila ako rito ng sapilitan. Niloko kayo dahil mahihirap na kayo at sakim pa. Hindi ba't kusang loob kayong pumunta dito para kumita? Sino ang sinisisi ninyo? Silang mga yun. At ang mga gago sa likod nila. Sabi nila normal na stream lang ito. Pag-chat at pagsasayaw. Mga sinungaling sila. Mga sinungaling. Amo. Gusto ko lang pagtripan ng kaunti. Naiintindihan ko, magiging maayos ang trabaho ko. Huwag mo lang akong sasaktan. Paano kung ganito, hindi naman tayo makakatakas? Ang instructor at itong amo. Pumili kayo bawat isa ng damit para sa akin. Para sa live stream. Isusuot ko para makita ninyo. Anong kalokohan ang sinusubukan niyang gawin? Baka ang instruktor ang pumili ng sheer na damit. Pwede ring pumili yung lalaking nakaitim. Isusuot ko ito para sa'yo. Tungkol ba sa sheer na damit ang sinasabi mo? At saka ilang lace shorts. Lalace, oo. Bilis, magpalat ka na. Babalik ako sandali lang. Kayong lahat, magpakabait. Kung may manggahas gumalaw. Babalik ako at bugbugin siya. Walang hiyang plastic. Ang yabang-yabang niya dati. At ngayon, nagpapasexy na. Oo, dati, ang dignidad ng dating. At may mga taong sasagip sa kanya. Mukhang gusto mo talaga ang trabahong ito. Sa tingin mo ba talaga na may gustong magpakaalipin at maging laruan ng iba? Dapat tayong magtulungan para makatakas. Ha, madaling sabihin. Parang gusto mo lang kaming saktan. Napakaiba ng ugali mo ngayon sa kanina. Eksakto. Bukod pa riyan, hindi naman masama ang manatili dito. Dito, may magaganda tayong damit at pati ang mga amo ay nag-aagawan sa atin. Kung hindi kayo susuko sa sarili ninyo, hindi kayo pababayaan ng iba. Kung kusa kayong magpapabagsak, walang makakapagligtas sa inyo. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo dito? Hahawakan mo ba ako? Alam mo ba kung sino ang kasama ko? Alam mo ba ang background ko? Ikaw, Wala akong pakialam kung sino kasama mo. Kung manggahas kang magbigay ng problema sa akin ulit, mag-ingat ka o bugbugin kita. Ano ang nasa kamay mo? Ibigay mo sa akin. Walang pagkain o tubig. 2 araw sa pagkakakulong. Sumunod ka sa akin. Tara na. Magpakabait. Tumigil ka sa pagsigaw, ako ito. saktong-sakto ang dating mo. Kakalabas lang nung lalaking nakaitim. Tama, matagal akong nag-aabang sa pasukan. Hinintay kong umalis siya bago pumasok. Pero, ang lakas ng sigaw mo, hindi ka naman nasaktan, di ba? Siyempre, hindi. Ang galing nitong foam pad. Magaling kang pumili ng mga bagay. So, ikaw, kumusta ang misyon mo? Ayon sa plano ang lahat. Nag-alok si Torres na makipagtulungan sa akin. Hindi ba't ito'y paghahanap ng gulo? Hindi niya siguro na pagtanto na gits iyon. Iniisip niya na may mga video ka, na may hawak kang laban sa kanya. Bakit hindi natin sundan ang laro niya? Paano natin gagawin? Pareho tayong lulusob sa kampo ng kalaban. Ikaw ang nasa harapan, ang haharap kay Torres. Magtitipo ng ebidensya sa tabi niya. Ako naman ay gagalaw sa anino. Lalapit sa mga biktima para magtipo ng ebidensya. Hindi, mapapanganib ka. Nandito ka naman. At meron din ako nito. Well, yung singsing na may pinhole camera na inayos mo, ginulo ko na ang mga tauhan niya para kunin nila ito sa akin. Bago pa iyon, sinadya kong guluhin ang mga biktima para ilantad ang katotohanan ng kanilang paghihirap. Ay nga. Ito. Ebidensya na binugbog at inabuso ako ng mga empleyado ng club. Lanan, 2 pinhole camera, na-upload na sa telepono ang lahat ng na-record na ebidensya.
Ginamit ko rin si Lucia para makuha ang ESC drive na may mahalagang ebidensya ni Torres. Ngayon, kailangan na lang nating maghanap ng pagkakataon para makatakas at kunin ang ebidensya. Titignan ko kung ano ang mangyayari. Ano yung ingay? May tumakas sa room 6 sa first floor. Kailangan nating mabawi sila sa anumang paraan. Tingnan natin doon. Nakuha, mukhang may mga tao. May biktimang nakatakas. Ngayong lumuwag na ang pagbabantay. Mabilis tayo na. Evek. Sino yan? Hinto. Halika, sabay tayong lumabas. Nasa dressing room pa ang kaibigan ko. Mamaya na lang. Ingat! Tumigil ka sa pagtakbo. Hindi ka makakatakas. Kailan mo nalaman? Alam kong hindi ka madaling sisuko. Minamaliit mo ang mga benepisyong nasa harap mo na. Gusto mo pang pag-usapan ng pag-ibig at hustisya. Makakain ba yan ngayon? O magagamit ba yan bilang pera? May mga layunin ka, at mayroon din ako. Magkaiba lang talaga ang ating mga prinsipyo. Tumigil ka na, Ethan. Binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw ang hindi kumaget. Pinili mong isakripisyo ang sarili mo para sa babaeng ito. Sulit ba? Sa totoo lang, hindi naman ako ganoon kasama. Ang mga taong niloko ko, karapat-dapat sila. Mapagmalaki silang lahat, gusto nila ng mataas na sahod, pero ayaw nilang magsikap, bukod pa riyan. Tinutulungan ko silang matupad ang mga pangarap nila ngayon. Tanungin mo sila kung sino ang hindi yumaman, at hindi naman nanganganib ang buhay nila. Huwag mong ipagmalaki ang sarili mo, ang sinasabi mo, hindi maitatago ang marumi mong mga gawain. Huwag nang mag-aksaya ng oras, kahit ginamit mo pa ang singsing na ito, para i-record ang lahat ng ebidensya ng krimen, ano naman. Ngayon, hindi ka aalis dito ng buhay, lalo na ang dalhin yan. Tapos na. Lahat, tapos na. Imposible. Paano nila ako nakita rito? Pakawalan mo ako. Teka, akala mo ba recorder lang ito? Ang Summer Group ay itinayo sa teknolohiya. Ang gamit ko, syempre, hindi basura. Ito ang pinakabagong live stream camera. Bawat salita at kilos mo ay na-broadcast na para makita ng buong mundo. Ngayon, kahit anong gawin mo, hindi ka na makakatakas. Ang batas ang magbibigay sa iyo ng nararapat na parusa. Kamusta? Mrs. Sterling, ngayong nakalabas na kayo sa lungga ng tigre, plano ko na ang proposal. Proposal. Ako, sinabi ko na. Bukas. Magtatrabaho ka na sa overseas branch namin. Mr. Sterling, huwag. Buong puso akong tapat sa inyo. Mrs. Sterling. Mrs. Sterling, pakiusap, tulungan ninyo ako. Mrs. Sterling, pakiusap. Sterling,